Good morning, guys. This is me again, Shay, and we are back today to share with you ano ba yung aking daily, or since this is actually a weekend today, I'm going to share with you kung ano ba yung aking weekly routine na mga ginagawa ko just to make sure na makatulong yon sa change of lifestyle ninyo or para makatulong sa akin personally to maintain this kind of lifestyle. And normally, during the weekend, ito talaga yung favorite part na ginagawa ko because dito ko sinusulat lahat ng mga pangyayari sa buong week, all of the things I am grateful for, pati mga failures, kung may mga wins, everything, pati mga struggles, so everything talaga, guys. Kaya ito yung favorite part ko sa araw na ito over the weekend. So hindi magiging kompleto ang ating journal day kung wala tayong coffee. So tara, magtimpla na muna tayo. Naubusan sa pinakamalapit na supermarket yung ganitong brand na stick. So, ganito munang size ng coffee ang nabili ko today. And, ayan, sinalin ko na siya sa aking cute na lalagyan. So, hot coffee morning tayo today. And, nilalagay ko na ang ating water. And, sobrang sarap talaga ng black coffee sa umaga, guys. After ng aking water, I go and talagang timpla ng ating black coffee today. So, ayan, ready na ang ating black coffee. Any brand is okay sa ating black coffee. Basta plain na coffee, pure na coffee, okay na okay lang yan. So, eto na at ready na tayo sa ating journal time para masimulan na ang ating weekend morning. Let's go! It's almost 7 a.m. na, guys, and we are done doing the journal time, and I am so very refreshed, super duper happy knowing lahat ng mga pinagdaanan ko on previous week, knowing na nandun lahat ng blessings, knowing na nalagpasan natin lahat ng struggles for the whole week. So guys, for the 4 years of journey, me practicing this low carb fasting lifestyle, what I realized is if you really wanted to change your lifestyle, hindi mo lang i-improve yung physical health mo. Also, you have to improve other aspects of your life, spiritual, and also for your mental and more. Spiritual and mental ay super napakahalaga sa akin in everyday na pinagdadaanan ko. In everyday, I'm coaching people, helping people. In everyday, I'm sharing all of my contents, thinking ano ba yung contents na makakatulong sa inyo. Dahil nga sa patuloy ko na ini-improve yun, it really helps me to really give you more. So, hopefully, ma-realize nyo rin para sa mga taong nahihirapan magsimula na i-change ang kanilang lifestyle. It's not just about the health. It's not about our physical changes na gusto nating baguhin. You also need to work on your spiritual health and also your mental health. And
super duper feeling ready na on the next week ahead and super excited to finish this December 2023 with you all na sinishare everything I can share ng mga last days ng December 2023. So, yes, I really love writing, guys. So, that's it. So, I'm going to do more of mga bahay na gawain muna. Magpapa-breakfast kapag gising ni Junakis, and later, we are going to do our meal. See ya! AM na guys, and I have to prepare our first meal, my first meal. And ito yung meal na pwedeng ma-enjoy kasama ng ating family. So ayan, meron akong chop suey, may meat ako dyan, and ang ating pampalasang bawang sibuyas, and ang ating kamatis. Worth 100 pesos lang ito, and something na good for 2 to 3 people na. And dahil dyan, dahil ready na, pwede na tayong magsimula na magluto. Nilagay ko na yung pan, and mag-wait lang tayo ng ilang minuto para medyo uminit siya, and ilalagay na natin muna yung fats na part ng ating meat. Tip, kapag nagtitipid ako ng aking coconut oil, ay ginagamit ko yung oil coming from the meats katulad nito, and hahayaan ko lang siya na magmantika naturally katulad niyang nakikita ninyo. Kapag meron na siyang mantika, ihahalo na natin yung other na ingredients natin. Ready na tayo maggisa, pero itinatabi ko na muna yung mga pork dito para mas magisa natin siya ng mas maayos. Next na ingredient na i-add natin ay ang bawang. So, syempre, igigisa muna natin yung bawang, at napakabango talaga niya, and hayaan lang natin siyang maigisa hanggang sa maging medyo light brown na siya, and i-add na natin after nyan itong ating sibuyas. So, para sa bawang at sibuyas, mga root crops sila, medyo ingat-ingat lang if you are a beginner kay low carb, pero okay lang naman dahil pinangsasahog lang naman natin sila. Next na i-add natin ay ang ating kamatis. Para din kay kamatis guys, if you are a beginner, make sure na dahan-dahan lang sa paggamit ng ating kamatis dahil may pagka-high carb din po siya. Pero ayan, at nakikita ninyo, hinahalo-halo ko na siya. Napaka-perfect kapag tama yung pagkakagisa ng ating mga ingredients na mga nauna. Dahil dun talaga mas naturally yung lumalabas yung lasa, especially ginamit natin itong natural na oil coming from the pork. Kaya grabe talaga yung magiging lasa nito guys. Plus, nakatipid ka pa. So ayan, hintayin lang natin na medyo mas maluto-luto na siya, and then proceed na tayo sa ating next step. Next naman na ilalagay natin guys, ay ito na yung exciting part. Syempre meron tayong fats galing from the pork. Meron din tayong laman. So ayan, inad ko na yung laman ng ating pork, and tinabi ko lang yung mga naunang ingredients para mas ma-absorb niya yung oil ng mas maayos. And maya-maya hintayin lang natin na medyo maluto-luto na siya, and then pwede na natin silang i-mix lahat. So, feeling ko sa point na ito ay may pagka medyo luto na ang ating meat. Medyo nagwa-white color na siya. So, ayan, sisimulan ko na rin na ihalo yung ibang mga naunang ingredients natin. And sobrang nakaka-excite yung amoy niya guys. And feeling ko parang nagugutom na ako sa part na ito. Pero, hayaan lang natin ng mga 5 minutes na maluto sila ng sama-sama dito, and i-mix lang natin. Huwag tayong mapapagod guys, keep going lang
sa paghahalo kasi later magiging super sarap talaga to kapag something na pinaghirapan ninyong lutuin. After ng ilang minuto, syempre i-add na natin ang ating chop suey vegetable na ito. And meron tayo dyang cabbage, merong carrots, meron din siyang bell pepper, and meron din siyang sayote na okay naman. Ingat lang if you are a beginner pagdating kay carrots kasi may pagka high carb din siya. Pero, ayan, at nailagay na natin siya dito. Eto, ihahalo-halo lang din natin para ma-mix siya ng mabuti doon sa other ingredients natin na ginisa. So, napaka-perfect nito guys kasi meron ka ng gulay na mga greens na nakikita nyo naman na pagkarami-rami. And then, meron ka na ring meat dyan, yung laman, and then yung fat. So, napaka-perfect na i-meal ito and sobrang sarap i-share with your family kasi ito yung isa sa mga ulam na normal naman talaga nating pine-prepare sa ating mga bahay. Nagiging hindi lang siya maganda sa health natin kasi nakasanayan nating i-partner siya sa mga high-carb foods katulad ng rice. So, napakadali lang talaga niyang gawin and napakadali lang din i-share sa ating family. So, ayan. Sa part na ito, guys, kapag nahalo na natin siya, ay hintayin lang natin mga 3 to 5 minutes. And, pwede na tayong mag-add ng ating seasoning. So, ayan. Nakikita nyo, ina-add ko na ang aking salt. Gumagamit ako ng Himalayan salt ngayon, guys. Meron pa tayong pink salt ngayon. Yun yung Himalayan salt. Pwede rin kayong gumamit ng rock salt or iodized salt kung yun pa lang yung available. Healthy option lang naman kasi itong si Himalayan salt. And syempre, hahalu-haluin natin yan para sa ating salt. And pwede nyo na rin i-add dito sa part na ito ang ating paminta. After natin ma-add yung mga seasoning na salt and pepper, hahalu-haluin lang natin siya para syempre mag-mix na mabuti yung mga ingredients natin dyan. And sa point na ito ay mag-wait lang ako ng mga 5 minutes para lutuin siya or uminit siya. And then after ng mga 5 minutes guys, pwede na nating i-add yung 1 cup of water. So, tansya-tansya lang sa dami ng tubig, guys, na ilalagay natin. Pero, ayan ang 1 cup para sa akin. And, syempre, pagkatapos nating i-add ang water is hahaluin na natin siya para ma-make sure ulit na ma-mix ang lahat ng mga lasa. After nyan, syempre, ay mas okay kapag lalagyan na natin siya ng cover. Babalikan natin siya ng mga 5 to 10 minutes. After few minutes guys, tinanggal ko na yung cover and ayan, nakikita nyo naman na ready na siya. Ganyan siya karami na talagang pwede talaga nating i-share sa ating family member and sobrang sarap ng kanyang amoy pa lang guys. Kaya napaka-perfect nito na i-pair din sa ating boiled eggs. Favorite ko talaga na i-pair siya sa boiled eggs guys. 3 boiled eggs yan na aking prepare and itatap natin dito or isa-side dish natin sa ating first meal of the day. So ito ang aking first meal with our ginisang gulay na yan and then 3 boiled eggs. Sobrang sarap guys and ganyan karami ang nasa aking plato ngayon. So, i-enjoyin natin ang ating first meal syempre and don't forget to eat when you're hungry and stop when you are full. After ng aking first meal guys, ay nag-busy mode ako and sa sobrang busy ko sa aking screen, hindi ko na napansin na almost 6 PM na pala. Normally 6 PM or 7 ay ang aking last meal or second meal of the day and
dahil dyan, hinintay ko na lang na mag 6 PM guys. And meron pa akong natirang boiled egg dito na i-add natin sa ating another meal. Meron pa din akong natiran na gulay na niluto natin kanina. And akin na to dahil ang aking family members ay bumili ng sarili nilang meal. Thank you so much for watching guys. Hope na may natutunan kayo. Make sure to like, comment, and subscribe. I will see you on my next video. Bye!